Dear MOR, Magandang araw po mga kamarkada. Ako po pala si Tony. Chef po ako sa isang restaurant dito sa BGC. Aaminin ko po, hindi talaga ako masyadong mahilig sa mga ganitong radio drama, pero fan na fan kasi ang isa sa mga kasama ko dito sa restaurant at dahil malapit na rin ang Halloween, naisipan kong i-share tong kwento ko. Dati po kasi ako nagtrabaho sa Makati. Nakuha akong security guard sa isa sa mga lumang kondominium doon. 26 years old ako noon, tuwang-tuwa pa ako dahil nakakuha ako ng stable na trabaho. Dati kasi tumutulong lang ako sa sari-sari store namin. Hindi ko naman inasahan na yun pala ang magiging pinakamasamang experience ko sa buong buhay ko. Hello po sir, good morning. Morning, ikaw si Tony. Opo. Aga mo ah. Excited po eh. Ilan taong ka na parang bata mo pa. 26 po. 26? Anong tinapos mo? High school po sir. Natapos mo na lahat ng training mo? Opo. Okay. Uniform mo? Nasa bag po. Okay, ayos. Eto, ID mo. Pito, ano pa ba? First aid kit po. Ito po. Okay. Oo, sige. Eto, first aid belt mo. Nakapasok ka na ba dati sa kondo na to? Hindi pa po sir. First time ko po dito. Sige. Mamaya, darating yung iba. Magmo-morning formation tayo. Pero sasabihin ko na sa'yo, ikaw po poste dun sa back entrance. Kasama mo si Raul. Uutusan ko na rin yun na ilibot ka para alam mo yung mga pasikot-sikot dito sa kondo. Thank you po sir Pancho. Anong Pancho? Popoy na lang. Walang tumatawag sa akin ng Pancho dito. Thank you po sir Popoy. Mag-uniform ka muna. Pagkatapos, magkape ka. Baka antukin ka mamaya sa duty mo. Hindi naman po. Sanay naman po akong gumising ng maaga. Nako, narinig ko na yan. Alam mo ba yung joke na ang mga CQ daw papasok na puyat? Uuwing kumpleto ang tulog? Opo, narinig ko na nga po. Ayaw na ayaw ko nang nasasabihan ng ganun, ha? Yes sir. Okay, sige na. Maghanda ka na dyan. May mga lakad dyan. Pwede kang maglagay ng gamit. Sige po. Excited sa first day mo? Opo. Very good! Tony! Nako, first day, humihilik agad sa trabaho ah. Ay, sorry po sir. Hayaan mo muna yung bata, Raul. Masyadong maaga rin pumasok. Alas 6 pa duty niya, alas 4 pa lang ata. Nandito na Excited. Ganyan din ako nung unang araw ko eh. Tony, eto pala si Raul. Siya kasama mo sa likod. Raul, ikaw na bahala dito sa bata, ha? Ako na ang bahala dito. Una na ako, ha? Thank you po sir. Nagkape ka na? Opo. First time mo bang maging secure? Opo. Okay. Upo ka muna. Hindi naman ganun kahirap dito sa poste natin. Halos wala rin kasing dumadaan dito. Basta batiin mo lang yung mga residente ng maayos. Lagi mong ngingitian. Pag may bisita, hihingan mo ng ID tapos ipapalag mo dito sa logbook. Okay po. Mamaya, roronda tayo sa taas. Ituturo ko sa iyo kung saan yung lugar ng mga dapat mong iwasan. Iwasan po. Oo, lalo pag gabi. Swerte ka, day shift ka eh. Bakit po? Ano pong meron? Alam mo na, luma na tong building. May mga naunang tumira dito bago yung mga residente ng kondo. Po? Alam mo na yun. Pakisagot nga yan, Tony. Hello? Hello po? Ibaba mo na yan. Po? Walang sasagot dyan. Pinagtitripan ka lang. Ano po yung mga nagpaprang po? Sana nga, ganun lang. Narinig niyo, sir? Eto, payo ko sa'yo, Tony. May mga maririnig ka dito. May mga makikita ka na hindi mo gusto. Pero kahit anong mangyari, huwag mong papansinin. Huwag kang basta-basta matatakot kasi pag natakot ka, mas pag-iinitan ka. Opo. Sige po.
Mga kamarkada, maayos naman ang unang linggo ko sa kondo. Wala naman ako nakita or naramdamang masama sa paligid ko. Maayos din katrabaho sina Sir Popoy at Kuya Raul. Paminsan-minsan ay may mga sinasabi sila at kinikwento na talaga namang nakakapanindig balahibo, pero sa kabutihang palad naman, wala pa akong nararanasan na kahit na ano. Siyempre hindi ko rin naman hinihiling na maka-experience ng mga ganung bagay. Ang kaso, may ibang plano yata ang tadhana para sa akin. Tony, yung baon mo ha. Baka makalimutan mo na naman. Opo. Ito bang tubig mo? Lalagyan ko pa ng yelo o wag na? Pakilagyan, ma. Salamat po. Eh, yung uniform mo. Baka mamaya ang isuot mo na naman yung hindi ko plinansya. Okay na, ma. Planchado na tong suot ko. Teka, may tumatawag sa'yo. Sir Popoy daw. Akin na po. Hello, sir. Good morning. Tony, papunta ka na ba ng opisina? Palis na po ako ng bahay. Hindi, kasi paano ba to? Teka ha. Hindi kasi ako makakapasok ngayon. Tinawagan lang kita kasi kailangan kitang ilipat sa night shift simula bukas. Po? Bakit po? Yung kasing nakatoka doon si Arnel, na-stroke. Kaya ayun, nandito ako ngayon sa ospital, binibisita ko. Na-stroke po? Oo walang karelyebo. Pasensya ka na, Tony ha. Wala kasi ako ibang pwede ilagay doon. Sige po, okay lang po. May kasama ka naman, si Joshua. Matagal na rin dito yun. Sige po. Ay, sir, anong oras po pala magiging pasok ko nito? Bale, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Okay lang ba sa'yo yun? Okay naman po, sir. Sige. Mag-usap na lang tayo bukas, ha? Sige po. Oy, gandang gabi. Oy, musta? Okay naman. Joshua pala, pare. Ay, Tony, si Sir Popeye pala umalis na. Oo, kanina pa yun umalis eh. Unang night shift mo ba to? Oo eh. O sige, magpalit ka muna ng uniform. Sabay na tayong lumabas. Totoo ba yung mga sinasabi nila Raul tungkol dito? Huwag mo na itanong. Matatakot ka lang eh. Sige na, bihis ka na. Hintayin kita dito. Sige. Joshua? Joshua? Putik! Joshua! Pare, di nakakatuwa to ha. Joshua! Uy, ano ba to? Joshua! Pucha! Joshua? O sige, sir. Salamat. Okay ka na? Pagtitripan mo ba ako? Ha? Ilak mo ba yung pinto tsaka pinatay yung ilaw ha? Ha? Pre, nasa loob yung switch ng ilaw at yung lock ng pinto. Paano ko magagawa yun? O sino gumawa nun? Shh! Huwag ka na magtanong. Kunin mo na lahat ng gamit mo. Tara na sa labas. Mukhang pinagkukursanadahan ka na nila. Ano? Sino sila? Tony! Mamaya ka na magtanong. Tara na! Kasi hindi nakakatuwa eh. Nakakapikon kasi. Hindi nga ako yun. Lumabas ako saglit kasi kinausap ko si Sir Popoy sa cellphone. Alam mo naman walang signal dito sa locker room. Sino nga gumawa nun? Mamaya mo na itanong, parang awa mo na. Saglit, ayusin ko lang tong buko. Wag! Teka lang. Huwag kang titingin sa salamin. May ibang nakatingin. Joshua, may nakikita ka ba? Oo. Marami. Mga kamarkada, sa araw na yon, nagsimula lahat ng kababalaghan sa buhay ko. Noong una sinubukan kong hindi pansinin. Ginampayan ng lahat sa akin eh. Pero habang tumatagal, lumala ng lumala mga nangyayari. Parang kahit ilang beses ako magdasal at ilang rosaryo ang dalhin ko, ayaw akong lubayan ng mga kababalaghan dito sa trabaho.
Oh, anto ka na agad? Oo sama ng tulog ko kanina. Binangungot ako. Nako, mahirap yan ha. Hindi pa pwede magpabindisyon dito sa building. Natatakot na ako eh. Alam mo, pag natatakot ka, mas pagdidiskitahan ka. Kaya huwag ka na maingay dyan. Gawin mo na kaya yung incident report dun sa mokong na nag-trespass dun sa 4th floor. Okay, sige. Joshua, Tony! Po! Pakitulungan naman si Ma'am Angge, yung nag-move out dun sa 4th floor. Ano pong gagawin? Nagbaba ng sofa dalawa lang sila dun, parehas pang maliit. Gantong oras sila nag-move out? Ewan ko ba dun sa dalawang dalagang yun? Sige, ako na dun. Tapusin mo na lang yung incident report, Tony. O sige, iradyo mo na lang ako kung kailangan nyo pa ng tulong doon ha. Oo, sige lang. Labas mo na ako, Tony, ha? Sige lang po. Wala ka bang ipapabili? Hapunan na. Sige lang po, may bakod po ako. Oh, sige. Kumain ka na rin, ha? Okay po. Ay, makakain na nga. Ay, wala pa pala akong tubig. Joshua? Tony, Joshua? Tony, huy! Huh? Anong nangyayari sa'yo? Bakit putla mo? Yung anong, may Ano? Nakita ko. Ang nakita mo? May nagtatype sa keyboard kanina eh. Nakita ko siya gumagalaw mag-isa. Ay, kumalma ka lang. Meron ba? May nakikita ka rin ba? Huwag ka maingay. Bakit ba? Joshua, tumatay yung balahibo ko. Palagpasin na lang natin. Saan na ba siya? Nasa tabi natin. Tony. Tony. Gumising ka na, umaga na. Malapit na tayo mag-out. Anong oras na ba? 4:00. Wala namang kahit anong ganap. Wala. Yun lang dalawang dalaga dun sa 407. Natapos sila mag-move out sa wakas. Joshua, matagal na ba yung dalawang yun dito? Hindi. Kakalipat lang din ng isang buwan eh. Bakit lumipat agad? Ewan ko. Hindi pa na-chismis ni Ate Vicky eh. Saan ka pupunta? CR? Teka, Anong teka? Huwag mo sabihin magpapasama ka pa ha. hindi naman siguro sila manggugulo habang umiihi ako, no? Sana. Pagdasal mo. Oh, ang bilis mo naman yata. May na ako ihi. Bakit? Nag-flash mag-isa inidoro eh. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Tagu-taguan. Mga kamarkada, nagtuloy-tuloy ang mga ganong pangyayari sa mga sumunod na linggo. Sa totoo lang, habang tumatagal, nasanay na lang din ako. Minsan nga ay bumubulong ako sa hangin para lang makiusap na wag muna nila akong takutin. Sa loob ng panahon yon, natuto akong hindi pansinin ang mga bagay-bagay na nararamdaman ko at mag-focus na lang sa trabaho ko. Hindi ko naman inaasahan na magbabago na naman pala ang ikot ng mundo ko.
Excuse po, ay gra po. Tony! Tony! Dito! Joshua, ano ba nangyari? Si Sir Popoy nakita ni Ate Vicky nakabulagta doon sa basement. Ha? Buti nakita niya nga agad. Ano rin nangyari? Sabi ni Ate Vicky baka raw inatake sa puso. Baka may nakita kasi sa basement. Medyo iba rin kasi doon eh. Sobrang bigat sa pakiramdam pag pumupunta ako doon. Di pa ba tayo magpapabindisyon? Delikado na to ah. Ilang beses na pinapablessing tong building na to eh. Wala naman nangyayari. Wawa naman si Sir Popoy. Pero alam mo, sa tingin ko, hindi naman heart attack yun eh. Kilala ko yun si Sir. Hindi naman yan matatakotin. Huwag niyong tinatakot mga sarili niyo. Kuya Raul, Stroke. Na-stroke si Popoy. Huwag kayong nagkakalat ng kung ano-anong istorya na inatake siya sa puso dahil sa multo. Tutuktukan kayo nun pareho eh. okay lang daw po ba si Sir Popoy? Sana. Hindi pa natin alam. O sige na, pumasok na kayong dalawa sa loob. Magtrabaho kayo. Balitaan niyo kami, Sir, ha? Oo, ako na bahala. Ano sa tingin mo? Stroke talaga yun? Uy, kung sabi nila stroke eh, edi stroke. Nasaan ba yun? Magandang gabi, Tony. Ay, Ate Vicky, kumusta? Okay naman. Medyo nanginginig pa nga rin ako dahil sa nangyari kay Popoy kanina. Oo nga po eh. Kawawa naman si Sir Popoy. Oh, sige na. Aakyat muna ako. Kakain muna. Sige po. Ikaw ba? Kumain na? Opo, hinahanap ko lang nga yung kutsara ko eh. Tatabi ko na sana eh. Eh, ayan o. Nakapatong sa lamesa. Ah, kanina ko pa hinahanap to eh. Wala naman to dito kanina eh. Baka hindi mo lang napansin. Sige na. Aakyat muna ako. Okay po. Gandang gabi, Ate Vicky. Magandang gabi. Nakabili ka na ba ng pagkain mo? Oo. Naiwan ko pala yung cellphone mo. Kanina pa tumutunog yun. Ha? Dala ko yung cellphone ko ah. Ano yung tumutunog? Tumutunog. Wala naman ah. Di, kanina may tumutunog eh. Baka naman yung computer. Hindi, tingnan mo. Wala naman kahit ano nagpi-play oh. Sa cellphone mo. Hindi rin, naka-silent yun eh. Teka, saan nga ba yung cellphone ko? Saan mo ba nilagay? Dito lang yung katabi ng monitor kanina eh. Baka nasa bag mo. O bulsa. Wala rin eh. Check mo dyan sa drawer dyan. Pinagtitripan na naman ako. Kalma ka lang, pre. Baka kung saan mo lang nalagay eh. Labas yun na nga yung cellphone ko! Shhh! Uy! Baka mamaya kung anong gawin ng mga yan. Kalma ka lang. Dami kasing nangyayari ngayon eh. Teka, hindi ba yun yung cellphone mo? Yun, yung natatakba ng mga folder na yun. Ayun, ito nga. Uy! Ano yun? Wala, nananakot lang yung mga yan. Mga kamorkada, nung araw na yon, akala ko wala na yung takot ko. Akala ko kaya ko nang pumasok sa trabaho at hindi pansinin lahat ng kababalaghan na nangyayari doon. Pero mali pala ako. Hindi ko alam kung dahil ba nagtaas ako ng boses o sadyang kursunada lang nila ako, pero sabi nga nila, the worst is yet to come. Isang maulang gabi ang hindi ko inaasahang magbibigay sa akin ng labis-labis na trauma. Hello, pre. Tony? Oh, saan ka na? Stranded ako, pre. Baha dito sa dadaanan ko, hindi kaya ng motor ko. Naku, nasa ka na ba? Di ko utang pa lang. Nako, sige na. Patila ka muna ng ulan. Ako na muna dito. Sige, sensya ka na, pre, ha. Lakas talaga ng ulan, eh. Sige, ingat ka. Sige, salamat. Ingat. Gandang gabi, Ate Vicky. Ano meron doon? Good evening, Kuya. Ay, good evening, ma'am.
Pwede mo bang i-check yung mga kalapit na unit sa 4th floor? Bakit po, ma'am? Sobrang ingay kasi eh. Simula kanina para silang nagtatapon ng mga gamit doon. Tapos parang may nagsisigawan. Sige po. Puntahan ko. Anong unit nyo nga po? 405. Hindi ko alam kung aling unit mismo yung maingay eh. Pero pakisaway naman. Sige po. Puntahan ko po. Joshua, bilis mo naman. Akala ko ba nasa bigutan ka pa? Oo. Ikaw na muna magbantay dito, ha? May susuwayin lang ako na tenant doon sa 4th floor. Nare-reklamo nung katabi. Sige. Po? Ma'am, may kasama po ba kayo ngayon? Yung dog ko lang po. May noise complaint kasi kaming natanggap, ma'am. Nagsisigawan daw, tsaka nagtatapon ng gamit. Akala ko dito eh. Maling unit pala, sorry po. Oo. Narinig ko rin. Dyan yata sir sa 407. Lagi dyan eh, parang parating may nag-aaway. Sige po, ma'am. Salamat po, ha. Ayan na nga sinasabi ko, nag-brown out ng... Ate Vicky? Ate Vicky? Huh? Tao po? Tao po? May tao ba dyan? Ate Vicky? Anong ginagawa mo dyan? Ano yung tumutulong sa cart mo? Joshua? Joshua, nandiyan ka ba? Joshua, kailangan ko ng tulong dito. Ate Vicky? Ate Vicky, dugo ba yan, ha? Ba't may dugo sa cart mo? Ate Vicky! Hello pre, magpapark lang ako ha. Joshua, si Ate Vicky, hinahabol niya ako, may dugo doon sa cart niya. Gago! Tumakbo ka na, umalis ka na dyan! May nagsisigawan doon sa 407. Walang tao dun sa 407. Di ba nag-move out na yung mga nakatira doon? Ba't may nagsisigawan? Ewan ko, umalis ka na dyan! Malapit na ako! Malapit na ako! Joshua! Tony! Ay! Ano nangyayari? Si Ate Vicky! Si Ate Vicky! Joshua! Ano? May dugo doon si Ate Vicky! May ano? Teka, ikwento mo ng Si maayos! Ate Vicky nasa taas! May dugo sa kanya tapos bigla siya sumigat tapos sinahabol niya ako! Tony, wala si Ate Vicky ngayon. Di siya pumasok. Sino yung nakita ko? Hindi ko rin alam. Mga kamorkada, yun na ata ang pinaka-nakakatakot na gabi ng buhay ko. Ang daming nangyari na para bang pinagplanuhan ng lahat ng masasamang elemento sa building na to yung nangyari sa akin. 3 araw din akong nilagnat pagkatapos ng gabing yun. Hindi ako nakapasok at sa totoo lang, sobrang laki rin ng takot ko na bumalik sa trabaho kaya nagdesisyon ako na umalis na rin at maghanap ng ibang trabaho. Oo, pwede niyo akong tawaging duwag. Pero tuwing papasok ako, napakalaki ng takot ko na mangyayari ulit lahat ng nangyari ng gabing yun. Sigurado ka na ba, Tony? Oo naman, sir. Diyos ko, kung naranasan niyo lang yung naranasan ko. Nangyari din sa akin yan dati. Doon din sa floor na yon.
Rumoronda ako, gabi rin. Noise complaint din daw. Maingay daw yung TV ng kapitbahay. Pinuntaan ko naman. Pagpunta ko doon, yun yung unit na 3 linggo nang walang tao. Nagbabakasyon kasi yung may-ari. Ang ginawa ko, kumatok ako doon sa ibang unit. Sabi ko, baka nagkamali lang yung complaint, pero wala eh. Lahat sila, yung unit na yun yung tinuturo. Kumatok ako. Pagkatok ko, bumukas yung pinto. Walang tao sa loob, pero pagsilip ko, biglang bumukas yung TV. Tumawag ako, sabi ko, may tao po ba dyan? Walang sumagot, pero may tumawa. Paulit-ulit, palakas ng palakas. Ayun, putya, muntik akong maihi dahil sa sobrang takot nun. Isinara ko yung pinto tapos tumakbo ako. Pagkatapos nun, lagi ko na talagang iniiwasan yung 4th floor na yan. Ganun po pala kalalado, no? Wala kasing nabanggit si Joshua eh. Alam mo yan si Joshua, may third eye yan. Sanayang makakita ng mga multo-multo. Parang normal na araw na lang sa kanyang makakita ng kung ano-anong elemento dito. Buti nga po, kinakaya niya. Wala naman siyang magagawa eh. May pamilya siya. Magtatrabaho yun sa sementeryo kung kinakailangan. Kaya Tony, tatanungin ulit kita. Sigurado ka na ba talaga? Opo. Naghahanap na rin po ako ng bagong trabaho, yung hindi night shift. O sige, kung sigurado ka na, wala rin naman akong magagawa. Pasensya ka na at naranasan mo pa yung mga ganong kababalaghan dito. Thank you po, si Raul. Nagpaalam ka na ba kay Joshua? Papaalam pa lang po. Pre, Oh, musta? May nabalitaan ako ah. kensya ka na. Niwan mo naman ako agad eh. Hindi ko na talaga kaya, pre. Hanga ako sa'yo. Ikaw, kinakaya mong tiisin lahat ng nangyayari dito. Wala akong choice eh. Kailangan ko kumayod. Grabe. Baka talaga. Eto, may bibigay ako sa'yo. Ano to? Rosario. Hindi ko alam kung nagdadasal ka pero ako oo. Kaya rin siguro malakas ang laban ko sa mga elemento dito eh. Salamat, pare, ah. Dalhin mo yung parate para may pangontra ka. Sige, sige. O edi paano? Kailan last day mo? Sa 15, next month. Pero lilipat ka na sa day shift. Oo, eh. O sige, mag-iingat ka pa rin ha. Salamat, pare. O wala nga naman. Ingat ka ha, may nakatingin sa atin ngayon. Uy! Joke-joke lang. Loko ka talaga. Sige na, una na ako. Okay, ingat. Ikaw din. Mga kamorkada, pagkatapos nun, nakakuha ako ng trabaho sa isang fast food chain. Pagkatapos ng 6 na buwan, lumipat naman ako sa isang restaurant sa Pasay. Puro restaurant ang mga sumunod kong trabaho hanggang sa ma-hire nga ako bilang isang waiter sa BGC. Maayos ang trabaho. Nakakapagod pero at least walang kahit anong nakakapanindig balahibong mga kaganapan ang nangyari sa akin. Okay na yun. Mas gugustuhin ko na makipag-usap sa buhay kaysa sa patay. Dito ko na po pala tatapusin ang aking kwento. Pasensya na po sa mga natakot ko. Salamat po sa pagbibigay ng oras sa storya ko at more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Tony. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Tagu-taguan.